Ngayon naman pastor, Mm. gusto ko naman, gusto ko naman maintindihan kung how your belief, how it translates sa real life ministry niyo. Mm. So, gusto ko naman pantahan pastor yung ano, yung inyong church planting ministry. So, ang goal ko lang dito parang paano yung theology ninyo becomes a practice. Yeah. So, yun pastor, siguro real quick pa, yung medyo nadaanan niyo na po 'to kanina kung paano kayo na-involve sa church planting 'no, nabanggit niyo naman na po 'yun kanina. Pero, siguro pa sir, ano yung ano na lang po yung hardest challenges na na-face ninyo bilang isang church planter? Ayun, siguro yung support ng leadership, 'yan ang isa sa nakaka nakaka-discourage sa 'pag nag-church plant ka, yung support ng leadership, 'di ba? Na Leadership pastor na sa taas o leadership ng mga yung leadership under you? Yung mga hindi, yung leadership mismo, yung ano ba, sending church, 'di ba? okay. Kasi, marami na rin kasi akong nasalihang mga churches at talagang key sa church planting ang support ng leadership. Hmm, Kung wala silang support, mababurnout ka, mapapagod ka, masyadong matrabaho ang pagchi-church plant. Talagang, sabihin na natin sacrifice talaga 'pag, na-involved ka sa church planting. And you need support from leadership 'no, na talagang yung hindi lang financial kundi prayer at saka encouragement. yeah, Eh, training. napakahirap mag-church plant na sila mismo against do sa pagchi-church plant mo, 'di ba? O sila mismo, ayaw nila nung ginagawa mo. Napakahirap dun. And dito sa current na ano ko, nakita ko dito talaga yung support ng church, ng satellite ng Kalamba, na talagang open sila sa mga ganun. And yun yung nakakatuwa na talagang sabi ko, na-realize ko, ang key din talaga sa successful na church planting is yung mga leaders, Mm. yung leadership. Yung suporta po talaga 'no. So sir, thank you po for sharing yung mga naging struggle and I can relate to that pastor yung, nga ako naman po kasi sa'kin naman ang challenge ko naman po as a church planter is ano pastor, hindi yung sending church kasi wala akong gano'n. Mm, Kasi kaya talagang ay pero yung sinasabi niyo na lack of support talaga. Dama ko rin siya pastor kasi as in wala talaga akong sending church kagaya sabi ko sa inyo po talagang yung kanina nga po 'di ba bago tayo mag-record talagang parang yung first year ko ng pagpapastor talagang ano siya, um, talagang kung ano talagang ano talaga parang learning by failing talaga yung first year ko po talaga sa pagpapastor, kaya mahirap talaga, hindi lang yun nga po sabi niyo financial, yung emotional support din. Kasi ano, correct. talagang hindi siya madali. Sabi ko nga dati pastor, nung bago ako magpastor, sabi ko akala ko yung pagpapastor ano lang, preach lang. Hindi pala gano'n. Hindi lang, hindi lang. Hindi lang pala yun Oo, ano, parang ngayon parang ano, emotional turning point pa yan. ngayon pastor parang sabi ko, parang 5% lang pala, parang mga nasa gano'n lang, 5% lang nung pagpapastor yung preaching. Oo, Kaya ano, sobrang challenging isa. talaga. Pero Mm, yun, parang thank God nga po talaga na may mga ginamit din talaga si Lord na mag-mentor, mag-ano, iba rin pastor na alam mo pastor, may nabanggit nga po ako sa inyo, eh, yun nga po sabi ko before ay meron akong, si pastor yung founding pastor po namin, connected naman po siya sa G12 oo. before 'no. Ang galing lang din talaga ni Lord pastor kasi even yung grupo nung mga pastors na yun, parang ginamit din siya ni Lord para turuan ako. In a sense Hmm, na, ito yung mga hindi mo dapat gawin. oo, oo.
Yun talaga yung purpose ng mentoring. Mm. Kasi siyempre may mga na-experience na sila which is good, which is bad, di ba? So, alam na nila kung ito, kung gagawin to, ito gagawin mo. Mm. Yun ang purpose ng mentoring. At good na meron kang mga mentors. Opo. Sobrang ano, I value ano 'yun, ginto para sa'kin po 'yun yung mga nagme-mentor, lalo na yung Mm. mga mentor ko po sa crew, 'yun as Yeah. in sobrang laking tulong po talaga nila 'no. Ah, Sir, church planting, siyempre pastor sa church planting, karamihan diyan ay mga new believers, tama po ba? Kapag nag-plant kayo ng oo. church nag-i-start 'yan by sharing the gospel, Oo. parang ine-expose niyo yung sarili ninyo sa isang community, Oo. nagpapakilala kayo sa mga tao na tama po ba? Ayun din Oo. yung so, Pastor, since mga new believers itong mga 'to, how do you balance po yung, preaching ng tamang theology, tuturuan mo sila ng tamang theology, pero still nakaka-connect kayo sa ordinaryong Pilipino? Mm. O yun, i-incorporate mo talaga dapat yung mga basic theology, no? Example, yung kahalagahan ng Bible. So may magtuturo ka Essentials. na yung doctrine ng Bible, bibliology. So sa gitna niyan, so merong principle pero gawin mong practical. So yung practical, yun na yung parang magiging ano mo na rin, measurement mo or pang-check mo sa kanila, 'di ba? Sa halimbawa, so pag sinabi mo, mahalaga sa atin ang Word of God kasi ito yung parang gatas, di ba? Sa Mm. First Peter, ganun, parang gatas na magpapalago sa atin. So, bibigyan mo ngayon sila ng assignment na para for the next week, no? I-check mo sila, o nagbasa ba kayo ng Bible, nag-memorize ba kayo ng verse. Mm. So, ganun yung ano, para lapat yung preaching mo, hindi yung parang dumaan lang sa ulo nila tapos wala na. So may mga assignment. Yun yung ginagawa rin namin ngayon dito sa CCF Sirandupa na may mga memory verse, no, i-recap tapos make sure na yung sa small group mapag-uusapan siya. Application na lang yon, and Mm. then checking na rin, nag-memorize ka ba ng yung mga spiritual discipline, nag-memorize ka ba ng verse, nag-pray ka ba, nag naging consistent ka ba sa pag-attend ng mga fellowship, yung mga Mm. ganun. So pero galing yon doon sa mga essential na mga katuruan. Hindi lang naman yung ano, hindi lang naman yung preaching, pero hindi naman sa small group. Small group and ano pastor 'no, sobrang laking factor talaga yung ano, yung yung ano talaga ng small group kasi dun talaga siya nache-check, eh. What I'm Okay. hearing from you pastor is yun nga parang, ah, assignment tapos i-aano sa mga small group and then, sa ano naman pastor, sa yung isa sa natutunan ko yung sa crew naman, ang way naman po na ginagawa namin is more on hindi siya yung puro ikaw yung nagtuturo, Uh, turo lang ako ng turo. Hindi, more on ano siya pastor, parang facilitative yes. siya gano'n. Parang, ang tawag nga po namin do'n is OBBS, Obedience Based Bible Study. Parang sa Actually, iba po CCF ata yan. DBS ata, parang Hindi, Discovery. sa CCF o BBS din. OBBS din po 'no. Sa iba po kasi parang DBS po yung tawag, eh, parang Discovery Bible Oo. Study na parang babasahin yung passage tapos ano, ano po Summarize. hindi, isa-summarize ta's may ibang hindi lang isa yung nagtuturo. At sobrang naging helpful po talaga niya kasi lalo sa mga, yun naman po isa sa mga Pinoy, isa naman po sa ano ng mga Pinoy 'no, parang, yung Pinoy kasi ano, eh, parang they want to be heard, eh, 'no, parang gusto natin na, naririnig Mm. din tayo kung alam mo yun, Encourage mo pa. oo. Tas dun din pastor ang galing, eh, kasi dun palang nafi-filter mo na parang, ito meron 'tong potential na mag-ano, Yes. potential na Ah, maging Galing, leader. tama, tama. Tama. Alam Yun. mo lang kung sino yung tututukan mo na i-develop as leader. Mm. Tama. May filtering na po agad na nagaganap, eh, 'no. Thank you pastor and, I mean, ako pastor I want to be humble enough yeah, praise God nagagamit ako ni Lord ngayon sa ministry for, church planting. Pero
sobrang dami ko pang kailangang matutunan. Kumbaga kung ikukumpara sa inyo pastor na what, 1990 sabi niyo 1994 pa lang nagpa-planta kayo ng church, eh, 1994 ako pinanganak, eh. Sabi ko ang dami ko Yun, pang pero ano. pero ano pa rin, marami pa rin akong learnings din. Iba-iba ngayon, siyempre nagbabago ang panahon, so iba yung approach, yung Yeah, iba, hindi naman pare-parehas eh. Lalo na yung mga kabataan ngayon, mga Gen Z, yung nag-reach out ka ng Gen Z, iba mag-isip yung mga yan, so iba yeah. rin dapat approach ko sa Iba kanila. iba rin struggles nila, iba yung ano. Halos, yeah, exactly. Eh, ano nga pastor, eh, meron kaming, yung anniversary ng crew, isang nakita ko dun, in terms of reaching yung Gen Z naman po 'no, um, parang sila yung nagme-make sa parang 24% po ata sila ng population natin ngayon sa Pilipinas. Mm, And, mm. most of them ay, ang current struggles naman po nila ay yun mga about sa mental health, Oo. relationship, drug addiction, teenage pregnancy. Yan yung ano, eh, Suicide. yeah, opo. Kumbaga mga as in mga ano, mga, parang sabi ko nga parang dati hindi naman namin iniisip yung mga ganito. Pero yun nga, eh, parang it just shows na talagang yun nagcha-change talaga yung time, eh. Pero parang yun nga po yung encouragement, eh, 'no, na we need to see them kung paano sila tinitignan ni Jesus, na they look at them with compassion pa din. Na Mm. kasi pastor kung isipin niyo yun yung harvest ngayon, eh. Yun yung harvest na ready Yung pero panahon nila yan, panahon yeah, nila. yun yung harvest but at the same time pastor sila din yung future na laborers. Tama. Kaya kung hindi natin sila titignan talaga with compassion, Ano ka ba, wala Gen talaga. Z ka ba o Millennial ako pastor, millennial? late Millennial. late ano po ako, late millennial na po ako, eh, Millennials. 94 po ako, eh. Kaya Okay. ayun parang sabi ko, ang daming ano, ang daming, kailangan talaga ano kaya din ano, eh, pastor, eh, sobrang thankful nga ako na ito may mga ganito, may mga technology ganyan na puwede nating magamit to reach them para maka-connect din sa ano, kasi siyempre yun nga sila yung Gen Z kasi mas ano yan, mas active din sila sa social media. Social media yung mga yan, diyan Yeah, sila. kaya ano, eh, kaya yun galing po na nagagamit din natin 'to and